po, Panginoon. Hallelujah, Lord po, Panginoon, sa bawat sa amin po, Panginoon, Lord. O God, bless niyo po, Panginoon, na bawat isang narito po, Panginoon, Lord. Maraming isang po, Panginoon, elder po, Panginoon, Lord. Ay, tinawag namin muli, Panginoon, Lord. Sister, bin po, Panginoon, kaslak, Panginoon, ikaw ang bigay ng pag-aliw sa pamilyang kaslak, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon, na bawat isa po, Panginoon. Hallelujah, na maglingkod sa inyo tapat. Hallelujah. Dahil ikaw sabi po, Panginoon, sa Philippians chapter 1, verse 21, for to live is Christ, and to die is gain. I pray, Panginoon, with the power of the Holy Spirit, that you will bless your people, Panginoon, Lord. Hallelujah, and sa trial po, Panginoon, Lord. That will be done, Panginoon, for when all things work together. For those who did not love God, to deliver the code according to your purpose. You have a purpose for our life. We are here, oh God. You have a purpose, Panginoon. Hallelujah. We are still breathing, Panginoon, that we will serve you, Lord, all the days of our life, oh Panginoon, Lord. Alisin mo sa kamalan naman. Oh God, hallelujah. Kapulihan ka lumalan sila, mga Panginoon. Amin po, tinatalihan ka, waling mo Spirit, in the name of Jesus. In the name of Jesus, bless your people, Panginoon. Bless everyone in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Pura na, Panginoon. Wala man na, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Lord God of Israel, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Gusto mo natin na mabuhay ang tao, ngunit kung gusto ng tao ang mahina na, praise God, yan pagkalog ng ating Panginoon. So, praise God. Mayroon bang prayer request before we will go forward? Okay, wala na po. Kung wala po mga minamahal sa Panginoon at condolence po sa ating kapatid. San City? Sa Pagkawalan. Diyan lang, diyan. Sa Commonwealth pala. Sa doon pala sa Kaburol po sa St. Peter pala ang ating kapatid. Sa Commonwealth praise the Lord. Tayo po, ang ating paksa ngayon ay about tax. Paghipo ng Diyos, paghipo po, marami pong kahulugan ang paghipo. Diyan lang sa Commonwealth, so, St. Peter Commonwealth. Purihin ang Panginoon, hallelujah sa Read Our Bible. Praise God, hallelujah. Ang sabi po sa Genesis, chapter 3, verse 3 and 4, our topic is tax ang paghipuan. Sabi po sa mga nakasulatan, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it. Ang sabi ng Panginoon, huwag kainin at huwag hipuin, lest ye die. Baka ikaw mamatay upang hindi ka mamatay. Kaya parang hindi ka mamatay, huwag mong galawin ang hindi po napagalaw ng Panginoon. So para mabubuhay tayo, we need to obey the commandments of God. But the serpent said, he said to the serpent, unto the woman, ye shall not surely die. Pansinin natin, ye shall not surely die. The devil, the serpent, he added the only one word that is not. Hindi kami. Yan po ang deception ni Satan. Na. Tayo po ang nalamin po sa Panginoon, makampalang Ama, Diyos na mahimala po, Panginoon. O God, hallelujah, sa mga sadaling ito po, Panginoon, Lord, sa tanghaling ito po, Panginoon, bless niyo po, Panginoon. O God, hallelujah, yung mga salita, bless niyo po, Panginoon, ang mga kapatiran, Panginoon, na hallelujah, na
naririto o ang mga nakikinig sa iyo po, Panginoon Lord, lagi-lagi ay pagpalain mo ang hindi nakamit, paalalahanan mo po, Panginoon Lord. When the Spirit of truth will come, they will guide you in all truth and they will reprove them. Ang katotohanan ng Espiritu po, Panginoon, ng katotohanan ay magpaalaala sa iyong mga pinili po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ano mga sagabalad lang, aming pong inaalay at sinasaway in Jesus' name. In Jesus' name. Release your demonstration, power, spirit, and power. Release your anointing. Release your deliverance and healing miracle. Lord, hallelujah. Claim your deliverance in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen po natin ang Panginoon. Bless your people, Panginoon. Let your sign of glory dwell on this place. In Jesus' name. Amen and amen. You may be seated. Praise the Lord. At gusto mo natin na mabuhay tayo, but it is written. Gusto mo natin mabuhay tayo, but it is written. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mong hipuin ang dapat huwag mong hipuin. Don't eat or don't touch it. Huwag mong kainin, huwag mong hipuin. So, ang kahulugan ng touch sa Hebrew ay naga means lay the hand upon purpose. Nilagat niya ang kanyang kamay sa layunin. Anong layunin? To which maabot, to arrive, makarating, or violently strike, punish, ang kalupitan at ang maghataw ng kaparusahan. Or defeat, o ang pagkatalo, or destroy. Kapag nahipo mo, you will be defeat and you will be destroyed. Or be evil, o magyayari bring, dadalhin ka, or cast, alisin ka, or darating sa'yo come, draw, paglapit, or near, palapit, o get up, tatayo ka, or happen, mangyayari, or join, sasama ka sa malapit. But nakakalungkot, there will be a plagues, salot, smith and strife, paghampas, at paghambalos. Kaya, if you will be a smith and strife, hambalusin ka, ikaw ay aaluin, dahil sa paghipo. So, ang paghipo ay maraming kahulugan. The only words, ang ating po tinatalakay, the only one words, but there is a spirit of meaning, malawak na kahulugan. Sa Greek word, kasi the New Testament is the Greek word originally, but in the Old Testament originally is in Hebrew. In the Greek word, ang touch ang ibig sabihin, haktumay. Haktumay meaning practice of having no fellowship with hidden practices. Ating ipapractice, ating sasanayin na huwag makiisama sa hidden practices. Anong hidden? Anong mga pagano? Kapag hidden mga pagano ay mga hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Not only that, things not to be touched appear both women. Ang mga bagay na huwag hipuin, mahayag, lalo na po sa kabataihan. So, or celibacy. Kaya nga, celibacy, nakahulugan, hindi na mag-asawa. Celibacy means there is no marriage. How about ang mga kaparian? We have a doctrine of celibacy. Ibig sabihin, hindi nag-aasawa.
certain kind of food. Pag-iiwas sa mga uling mga pagkain na dapat iwasan. Ibig sabihin, huwag mong hipuin, ibig sabihin, iwasan mo ang mga bagay na dapat mong iwasan tungkol sa pagkain. Eh ba? Or drink are recommended. O mga bagay na iinumin. Eh ba? May mga bagay na huwag nating inumin. Huwag mga bagay na huwag nating himuin. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag mo kakainin at huwag mo himuin na baka ikaw ay mamatay. Bakit natin? Bakit na mamatay ang tao? Ay ang Diyos na hindi tayo mamatay. God wants to die. But the people die. Bakit namatay? Kasi kinain ang hindi mo ang hindi ipinagalaw ng Diyos. Hello? Kaya huwag natin sisihin ang Diyos. Bakit namatay? Ang dami na pong namatay. Nakakalungkot po na ang ating mahal sa buhay ay namatay. Kung ayaw natin na mamatay, pero talaga namatay. Si Mother lang, gusto ko siyang mabuhay, ngunit ko mamatay talaga. Ngayon sa ating kapatid naman, ating elder, gusto na natin mabuhay, mamatay talaga. Bakit tumatay ka kamatayan? At salita ng Panginoon, huwag mamatay. Bakit namamatay? Kaya nga, bakit namamatay? Kasi kinain natin ang dapat na hindi kakainin. Hinipo natin ang dapat na huwag hipuin. Huwag natin inumin ang dapat na huwag inumin. Amen? Alam ko sabihin amen. Puri natin ang Panginoon na gusto ng Panginoon na buhay tayo. Hallelujah! Kung tayo makinig lamang sa salita ng Panginoon, kung sundin lamang natin ang salita ng Panginoon, mangyayari sa ating buhay ang magandang kalusugan sa amin. Dahil ang pangako ng ating Panginoon sa 3 John verse 4, Verily beloved, I wish above all things that thou mayest prosper in health as thy soul prospereth. Ang anak kong mga minamahal na kayo maging malusog, ang inyong kaluluwa, ang inyong katawan malusog na walang sakit. Ayon po sa 3 John verse 2. So, mula pa sa pasimula, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin at huwag mong hipuin, baka ikaw ay mamatay. Ay bakit namatay? Kasi hindi po at kinain. Dahil ang panluloko ni Satanas, ano sabi ni Satanas? Hindi ka mamatay. Ano po? Ang panluloko ni Satanas, hindi ka mamatay. Pero ang sabi ng Panginoon, mamatay ka talaga. Di ba? Kaya wag tayo magpatayan kay Satanas, sabihin natin na hindi ka mamatay. Mamatay ka talaga kasi kung hindi mo mo ininom mo, kinain mo. Di ba? Kaya maraming inumin po na sa ating po kasi akala niyo mabuti, sabi sa advertisement, uminom ka para maging mahaba ang buhay mo. Sa kalukuhan niya ng pandaraya ng Satanas, sa totoo mamatay ka na. Dahil sabi ni Satanas, hindi ka mamatay. Pero sabi na Pino, mamatay ka. Totoo, kapag pakialaman mo yan. Hello? Lagi ko sinasabi dyan, di ko na, huwag mo pakialaman na dapat na huwag pakialaman. Hindi kasi, hindi mo lang mamatay yan. Hindi daw mamatay. Hindi mo mamatay, magkasakit lang. Hindi ba? So, balikan natin sabi ng Panginoon. Oh? Ang sabi ng Panginoon, but of the fruit of the tree is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it. Ang punong kahoy sa gitna ng hardin, ang sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin. Huwag mong himuin.
ikaw ay mamatay. Pansinin natin ang sabi ni Satanas. The serpent said to the woman, "Ye shall not surely die." Hindi ka totoong mamatay. Hindi ka totoong mamatay. So, yung illustration ko, ang mundo ay pinakailangan kaikutan ng mga mananamplatay na nagkaisang kanyang kamay na huwag dapat hipuin ang hindi pinakahipo ng Panginoon. Huwag kakainin ang dapat na hindi pinapakain ng Panginoon. Amen ba? Punin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Dahil yan po ang utos ng ating Panginoon. Kaya, kung sinasabi ng Panginoon na huwag mo makainin, huwag mo makainin. Kaya nga, mayroon baka sa ating Panginoon, huwag mo kainin ang unclean. Ang kainin mo na unclean. Sa Leviticus chapter 11 at sa Deuteronomy chapter 14, yun po ang sinabi. Ang mga bagay na malinis, ang mga bagay na marumi, ang mali huwag mo kainin. Ang malinis ang kainin mo. Ay, sinabi ni Satanas, kakainin mo lang yan, hindi ka namang mamatay. Ano po? Ang sabi ni Satanas, hindi ka mamatay. Ang sabi ng ano? Ang sabi ng Inchik, kumain ka, mamatay. Hindi ka kumain, mamatay. Kumain ka na! Yan ang mabilis sa mga talaga tao eh. Di ba? Pinakailangan, nasa atin po ang pagpapasya. Huwag natin sisihin ang Diyos. Sisihin natin ang ating sarili. Amen? Don't blame God, but blame yourself. Yan nga kadalasan na sinisisi ng Diyos eh. Nag-rehip ko naman ako sa kanalangin mo kasi bakit siya nasakit, bakit namatay? Huwag mo sisihin ang Diyos. Ang Diyos ay nagbigay na ng provision. Ang Diyos ay nagbigay na ng payo. Ang Diyos nagbigay na ng mga balita. Ang Diyos ay nagbigay na ng kautusan para sa atin ikabubuhay. Inupuri natin ang ating Panginoon. Diba? Kaya, praise God, ang mga senior na yan, hinakailang maganda-handaan tayo. Kasi ilan mga senior na kinuha na. Pero sabihin nyo, ay senior kayo, kami hindi senior. Senior man at hindi senior, marami po na kaya maaga pa dahil pinakain ang hindi dapat kakainin. Iniinom ang dapat na hindi inumin. Maaga kami namatay. 20 years old lang, namatay. Meron pa mga bata pa, namatay mo. Hindi na ako nagwala. Kayo, senior, malapit na kayo namatay, kami hindi pa. Hindi ba tayan yan? Kaya kailangan, maninigandalan tayo. Maging mabuti lang tayo sa ating Panginoon. The first mother na gumalaw sa kanyang kapatid ay walang iba si Cain dahil sa kanyang silos at inggit. In Genesis chapter 4 verse 8, ang Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him or touched him and killed him. Ibig sabihin, ginalaw niya at pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit pinatay niya at ginalaw niya ang kanyang kapatid? Dahil sa inggit. O sino bang inggitero at saka inggitera? Ang inggit ay pumapatayan. Kahit kapatid mo. Kahit asawa mo. Hindi pa binabalita dahil sa kanyang inggit ang kanyang asawa daw ay na gusto niya lang sa kanya lang. Walang titingin sa kanya, kundi siya lang. Dahil sa kanyang inggit, sa kanyang silos, pinatay niya kanyang asawa, pati siya ay nagpakamatay. Yan ang deception ni Satanas na makasarili, inggitero, inggitera, at makasilos. Alam mo ang silos? Kung wala po sa ayos, sa ikakamatay mo. Kaya
kung hinihipo mo mga bagay na hindi napahipo ng Panginoon, ikakamatay mo. Kaya marami po maaga na matay. The first mother na pumatay ay si Cain. Ang sabi ng mga guro, kasi si Cain, si Satanas yan, anak ni Satanas yan. Si Satanas ay pumapatay. Sinabi ba na banal na kasulatan si Cain, anak ni Satanas? Hindi naman. O pansin natin, sa banal na kasulatan. Sa Genesis chapter 4, verse 1. And Adam knew his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Hindi sinasabi, I gotten a man from the devil. Sabi niya, nagkaroon ako sa Tagalog, bawasin natin ha. Ang hinihingan ni Adam ang kaniyang asawa, at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Iba, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, hindi sa tulong ni Satanas. Kasi may tulong yan si Cain kasi anak ni Satanas yan. Saan pa mabasa sa Biblia na si Cain anak ni Satanas? Alam mo, yan ang katuruan ni Satanas, deception. Naging Satanas lang siya, naging mamatay tao siya dahil pinapasok niya sa kukutin niya ang bulong ni Satanas. Nasabi sa Satanas, patayin mo yan kasi sa gabal lang yan sa iyong pagsamba sa Diyos dahil mayroon kang kaagaw. Kaya patayin mo yan, wala ka ng kaagaw sa Diyos. Yan ang bulong ni Satanas sa kanya. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Parang alaala ko nung natulog ako. Sabi niya sa kanya kay Mrs. ko, patayin mo yan, asawa mo sa gabal sa buhay mo, patayin mo yan, patayin sa sakit mo yan. Isipin mo naman, sabihin naman siya, ni Satanas sa kanya, sasakin mo, patayin mo yan, patayin mo sa gabal yan sa buhay mo. Sarap natulog ko. Hindi na sa, ngayon, bumapos ko sa kanya, binapos siya. Pagkatapos nagalaw sa pinalaw niya, pinalabig niya ko. Di ba, pray mo ako, papakain kita, hindi ko mag-pray. Si Satanas, talaga ba mga tayo? Hello? Kaya mag-ingat tayo, palapan natin ang Panginoon natin. Praise God! Amen! Amen! Meron nila kaya! Hindi mag-pray ka kasi katabi mo Kung kasi papatay ka pala, akala mo mabubuhay ka. Papatay ka lang sa Satanas kasi si Satanas, mangliling lang yan. Nabulong ng kasama. Ano sinabi sa Satanas? Hindi ka mamatay. Gusto mo mamatay ka talaga. Baka sabi sa sakay mo, hindi na mamatay yan. Masusugatan. Masusugatan, patay ka talaga. Hindi ba? Yan lang naman sa Satanas eh. Ay sa kalibawa, si Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak bilang alay handog na susunugin. Kapag ialay at handog susunugin, ano mayroon? Hindi pa papatayin mo. Papatayin galawin, papatayin ko talaga kasi ialay mo susunugin alay. Handog sa Panginoon. Kasi ang batas ng sa lumang tipan, para malugod ng Diyos, mag-alay ka ng hayop. Ay ang utos ng Panginoon hindi hayop, kundi ang kanya kaisa-isang mahal na anak na walang iba, si Isaac. Hindi po si Ismael, si Isaac. Baka sabi niya, ito si Ismael lang kasi hindi ko minamahal yan. Hindi, ang ito lang kaya, yun na kasi yun na lang ibigay ko. Ano kaya? Para sinasabi niya, oy, sino mo minamahal mo anak niya? Ibigay mo sa akin yan. Parang mayroon kang alagang hayop. Sabi na paibigay mo yan sa Panginoon. Hindi. Kung mahal mo ang ibigay mo yan. Di ba? Parang nalaman mo, Lord, binita ko ng mga alat kumanok. Mayroon sa isa na iwan ng magandang kaliskis. Kaya, i-give up mo na lang sa Panginoon. Kapag sinasabi na ibigay lang sa Panginoon, wala na itakira, ibigay mo, ibigay. Kung iba mo na kapit,
inilagay sa dambana. Wala namang anak yan. Sabi niya, bakit napatayin mo naman ako? Mahal mo ako, di ba? Isa ko, masunurin. May mga anak talaga na hindi nagreklamo kahit papatayin. Kahit papatayin, hindi reklamo. Dahil niya, ang Diyos ay magbigay sa kanya ang buhay. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Kahit mamatay ka, mabubuhay ka! Amen! Kaya huwag ka natakot mamatay dahil ang Diyos ay magbigay buhay. Di ba? Ang ating mga kapatid, sumalan ko yung ating mga saluhin na matay. Mabubuhay sila yan, huwag kang mag-alala. Ipapakain natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah, mga kasabay, kapatid ko, mga ko na, mga kapatid ko ang pamilya ko, pumanaw ka sa Bicolor. Nauna na sila. Mas ganda, makita-kita kami sa langit. Hinipuri natin ang Panginoon. Una na ako yung father ko, ngayon si mother ko, yung mga kapatid ko. Sabi ko, may lalingin ka sa amin. Tayo po ay narito, tayo buhay na buhay. Salamat tayo sa po yung buhay pa tayo. Hinipuri natin ang ating Panginoon. Amen. So, noong sasakin na ni Abraham at kanyang anak para iaway sa Panginoon, ilalapat na ng kanyang kamay na ang sundang, ang bunal o kutsilyo. Ano ang sabi ng anghel? Huwag mong ituloy na saksakin o patayin o atawin o ilapat ang iyong kamay sa kanyang katawan. Dahil alam ng Diyos. Ano sabi niya? Neither do thou anything unto him. Huwag kang gagawa naman ng bagay sa kanya. For now I know that thou perish God. Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay natatakot sa Diyos, seeing that thou hast not withheld thy son, upang nakita ng Diyos na hindi mo ipinagkait ang iyong anak, thine only son from me. Ibig sabihin, akay isa-isa mong anak para sa akin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kapag ikaw bugtong na anak, ikaw huwag ka magreklamo. Hallelujah, alam mo, ang Diyos ay nagbibigay buhay. Bibigyan ka niya ng buhay. Amen. Tuloy natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang sabi ng Panginoon, huwag mong ituloy. Dahil nakikita ng Diyos na masunod. Sinusulok lang ang iyo pong panindigan at katapatan. Dahil sa kanya, maging masunurin, God bless his lineage. Kahit tayo naging lineage, naging lahi ni Abraham. Kaya nga sabi ng Panginoon, dahil sa iyong maging masunurin, dahil sa iyong maging obedience, dahil sa iyong katapatan, gawin ko ang iyong lahi na gayang buhayin sa dalampasigan, gayang sa bituin sa kalangitan na hindi mabibilang. Kaya tayo mga lahi ni Abraham na hindi mabilang, naging masunurin ay sa Panginoon. At huwag natin galawin ang dapat ni huwag igalaw. Kung igagalaw mo man, yung utos ng Panginoon, bubuhay ng Panginoon. At alam natin yung mga bagay, hallelujah, na ipinapagawa ng Panginoon sa aling gagawin natin sa kalooban ng Panginoon. Kung hindi niya ipahintulot, don't do it. Puri natin ang Panginoon. Amen? So, ito, ang isang hini po ng Panginoon na pinagpapala. May hini po na pinakamatay. Ito naman hini po at pinagpapala. Di ba? May mga bagay na himuin mo, ikakapatay mo. Ito naman hini po para mabubuhay at pagpapalain. O, di ba? In Genesis chapter 32 verse 25, and he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. Hindi po ang kaniliran ng kaniyang katawan. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Ang kaniyang kaniliran ay hindi po upang tanda na nakipagbakas siya, nakipagbunok, nakipag-wrestle, nakipag-away sa anghel ng Diyos. May mga bagay na iniinawis ng Panginoon sa atin kung may kapansanan ka dahil tanda
ng Diyos. Hallelujah. Ay nakausap mo, na-encounter mo. Puri natin ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Ay anak, hallelujah. Ako po nandito rin. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, nakakalungkot po sa ating mga mahal sa buhay na pumanaw man. Pumanaw man sila, pero tanggapin natin ang kalooban na tayo. Di ba? Praise God. Dahil ba? Puri natin ang ating Panginoon. Kaya si Jacob, ang pangalan ni Jacob, pinalitan ng Israel. Na ibig sabihin ng Israel, the power of God. If you are touched by God, God will change you. Kapag nahihimo ka ng Panginoon, ay mabuhay ka ng Panginoon. Kung dati ka lapastangan, kung dati ka masagulino, gawin ka ng Panginoon matilong tao. Ikaw ay pinagpapala ng tao, makapangyari ng tao. Hallelujah, malusog na tao. Hallelujah, ginabayan na tao. Yan ang nangyari kung dati siya masamang tao. Manrambong, mandrugas. Pero, nung na-encounter ng Panginoon, nahiko siya ng Panginoon, binago siya ng Panginoon. Kaya ang tanong, sino ang hihipo sa iyo? Si Satanas ba? O ang Diyos ang hihipo sa iyo? Dalawang bagay lang ang hihipo ko sa iyo. Si Satanas ba o ang Diyos? Yun po. Mayroong masamang nangyari paghipo. Ito po. Sa 2 Samuel chapter 13 verse 6. So Ammon lay down and made himself sick. When the king was come to see him, and Ammon said unto the king, I pray thee, let Tamar my sister come, and make me a couple of cake in my sight, that I may eat at her hand. Papuntahin mo para mahipo ko siya at makain ko. Makain kami sa kanyang palad. Dahil masama ang intensyon ni Ammon sa kanyang kapatid na si Tamar. Si Tamar ay magandang kanyang kapatid. Ginahasa niya, hinipo niya, at nilayan niya na karangalan. May mga bagay na nasisira ang buhay ng tao dahil sa udyok ni Satanas. Kaya huwag natin pakinggan ang udyok ni Satanas. Pakinggan natin ang udyok ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya hinipo niya ang kanyang kapatid, nilapastahan niya ng kaya at nawalan ng karangalan. Kaya gusto ng Panginoon maputol ang espiritong kaya. Maputol ang espiritong kasamaan. Maputol ang espiritong adulteress. Maputol ang espiritong kalayan. Maputol ang espiritong pamatay ng tao. Nakakasalan. Kaya maputol yan. Kaya sabi ng Panginoon, we are redeemed from the curse of the law. Nagtubos na tayo sa sumpa ng mga sumpa dahil kay Kristo. Amen. Sa Galatia chapter 3 verse 13 and 14, tinubos na ng Panginoon tayo sa sumpa. Kaya may mga magulang, may mga kapatid na ginagahasa niya kanyang kapatid, may mga magulang ginagahasa niya kanyang anak dahil sa udyok ni Satanas. Hello? Nangyayari ba ngayon? Hanggang ngayon nangyayari yan. Because of the whisper of Satan. Hindi mo dapat hindi himuin. Kaya kung kayo mahilig mag-hipo, itigil mo na yan. Ang hipuin mo dapat panipo lang ng Panginoon sa iyo. Palakpan natin ng Panginoon. Ibig sabihin, na! O sila lang mahilig mag-hipo. Hinahipo na hindi dapat hipuin. Makukulong ka. Kaya kamatay mo. Kaya, kapag hindi mo asawa mong hipuin, kaya wala kang karapatan doon. Para hindi ka mag-asawa kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 1, it is not good for a man not to touch a woman. Sa Tagalog pa, mabuti sa lalaki na huwag kang pumipo sa babae. Hello? Alam ko sabi, amen. Palakpahan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yan ba? Yan ang nalalasan kayo ng karamihan niya. Ayaw ng kasal, asal lang. Asal at asal. Ayaw niya pakasalan, gusto niyang asalin at asawain lang. Hinihipo na hindi niya. Wala kang karapatan na pag hindi mo asawa yun. Hello? Yan ang utot ni Satanas. Marami po nagsasabi
gamitin dahil yan ang udyok ni Satanas. Di ba? Kaya na, kayong mga dalaga, kayong mga lalaki, huwag mo pakialaman ang hindi mo asawa. Di ba? Kapag hindi mo asawa, huwag mo hipuin. Di ba? Kaya sabi mo ngayon, para hindi ka magkasala, mag-asawa ka. Hindi ba? Amen? Amen. Hindi pinagawa ng Panginoon ng pag-asawa. Ang doctrine of celibacy yan, ang doctrine na Satanas yan. Kaya, yung mga nagalitin yan, gawa ni Satanas yan, udyok ni Satanas na, hinihipo na hindi niya dapat hipuin. Ginagalaw na hindi niya ginagalaw. Kaya nasira karangalan. Dahil sa udyok ni Satanas. Kaya gusto ko ng Panginoon, baguhin natin ang ating sistema sa ating buhay. Kaya tinubos na ng Panginoon, susumpa ng kasalanan. Salamat po sa Panginoon. Lord, salamat po na tinubos na kayo sa sumpa ng kasalanan. Puri natin ang Panginoon. Amen. Kaya itong si Tamar, ginahasa ng kanyang kapatid dahil sa udyok ng Satanas. Kaya, alam mo, may mga kapatid dyan na dahil ka gusto sa kanyang kapatid, kaya gusto niya na pakialaman na hindi niya dapat pakialaman. May mga tatay na alam niya na anak niya sabi niya, ayaw ko makinabang sa iba, kinakaya ko makinabang sa anak ko. Ginahasa niya rin ang kanyang anak. Yan ang gawa sa Satanas. Sinisira ang karangalan ng tao. Kaya gusto ko ng Panginoon na maputol ang sumpa ng kasalanan. Kaya huwag natin himuin na dapat mo may pahipo ng Panginoon. Gatuloy natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Kaya nga, nalungkot ako sa mga nakaranas ng magtrato sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang. Dahil sa gawa ng Satanas, it is the works of the devil. It is not the work of God. It is the works of the devil. Hindi gawa ng Christian, gawa ni Satanas yan. Pinakinggan nila. Pinakinggan mo. Huwag mo pakinggan ang udyok ni Satanas. Pakinggan mo ang puso ng Panginoon na huwag mo hipuri. Huwag mo gawin na dapat mo ipagawa ng Panginoon. Puri natin Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya, kung naranasan kayo doon niya, tinubusan tayo ng Panginoon sa sumpa. Sa Galatia 3 verse 13 and 14. We are redeemed from the curse of the law through Abraham's blessing. The Gentile will receive the blessing. Dahil sa pagpapala ni Abraham, ang hintil ay natanggap ng pagpapala. Ay mga hintil, hallelujah kay Kristo. Matanggap natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen na po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ito magandang hipo. Ang sabi ng babae sa Matthew chapter 14 verse 36, I besought him that they might only touch the hem of his garment, and as many as touched were made perfectly whole. Ang sabi ng isang babae na agasan siya ng 12 taon of the issue of blood. Alam niyo po, ang babae na inaagasan ng 12 taon, patay ka siguro. Inaagasan ka na walang tigil, patay ka talaga. Kaya na, sabi nila, ubos na ang kanyang pera sa pagpagamot sa mga doktor, lalo lumulubha ang sakit niya. Pwede na rin niya, Panginoon, sabi niya, kung mahipo mo ang Panginoon, gagaling ka. Kaya kung mahipo ko ang Panginoon, gagaling ka. There is power in the name of the Lord. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power, hallelujah, in the cloth of Jesus Christ, in the body of Jesus Christ. Kaya man sa gamit ng Panginoon, gagaling. Hallelujah, nanalantay ang kapangyarihan ng Panginoon sa damit. Yan ang ibig sabihin. There is power, hallelujah, in the blood of Jesus Christ. There is power in the garment of Jesus Christ. There is power in the things that God bless. Dahil pinagpapala ng Panginoon ang mga bagay, ang katawan mo, ang mga bagay pinagpapala ng Panginoon, mayroon pong kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya, nung nahimo niya ang damit ng Panginoon, nagsisigaw siya. Sabi niya, ang daming mga tao, ang daming mga balik magsiksikan sa Panginoon para mahimo ang Panginoon. At sila'y gumaling. Ang lahat na nakahimo sa Panginoon, gumaling sila na. Hello?
Ano sabi? Ang lahat na nakahin mo sa Panginoon, sila gumaling lahat ng panalangin ng ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang hipo ng maganda kasi gumaling sila. Mayroong mga hipo na masama sa ikamatay. Dahil pinagabawal ng Panginoon paghipo sa pagkain ng punong tao sa pagkakilala at mabuti kasama. Si Jesus Christ, siya ang solusyon na hipo, mabubuhay ang tao. Siya ang solusyon para mabuhay tayo. Kaya tayo humipo sa Panginoon. We need to get in touch always to God. Na ibig sabihin, lagi kang nagpaunay sa Panginoon. Lagi kang nagpag-usap sa Panginoon. Upang tayo gumaling. Upang tayo mabubuhay. Huwag kang tumigil sa pagsamba. Huwag kang tumigil sa pag-usap sa Panginoon. Lord, give me life. Lord, give me healing. Give me life. Buhay mo sila. Kaya puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya kung tayo tumigil, nagsawa na sa pagsamba, nagsawa na sa paglapit sa Panginoon, parang sinasabi na nagsawa ka ng mabuhay. Nagsawa ka na bang mabuhay? Huwag kang kumain. Huwag kang huminga. Para kang matuluyan na talaga. Parang, pero ang Diyos ay bigay ng libre. Libreng tubig. Libreng hangin. Libreng liwanag. Di ba? Yan ang grasya ng Panginoon. Palakpakan natin. It is the grace of God. That is the love of God that can provide everything in our life. At Diyos ang gusto sa ating mga pangailangan. Wala kayong pong. Ipanumbat sa Panginoon na nagkukulang ang Diyos. Kaya mayroong awit, kailanman hindi nagkukulang ang Diyos. Tayo maraming mga pagkukulang sa Diyos. Kaya kailangan makulong natin ang ating mga pagkukulang sa Diyos. Kaya ang panalangin ko, kasi sabi, Lord, buhay mo siya kung ano ang pagkukulang niya. Mapupunuan niya. Ngunit kung gusto niya na siya yung mawahin niya talaga, it is up to Him na sa Kanya. Gusto mo mabuhay siya, kung gusto niya yung mamahinga, hindi mo masaklaw ang kalooban niya. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ang bawat mga kalooban. Kung gusto mo buhay, kung gusto mo mahinga na. Kaya na, hallelujah, salamat sa Panginoon na binigyan tayo ng Free Moral Agency, binigyan tayo ng freedom, binigyan tayo ng kalayaan, magpapasya o ano yung magpapasya mo sa iyong buhay. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Yan po ang gusto ng Panginoon na sa atin po ang pagpapasya. Kung tayo mabuhay, o mga tayo. Kaya nga, gumaling po ang babae sa issue of land. Ang isang pinagaling ng Panginoon. In Luke chapter 8, verse 23. They went the devil out of the man and entered into the swine, and the herd ran violently down in the steep place into the lake, and they were choked. Ibig sabihin, noong isang lalaki na inaalihan ng legions of spirit. Ano ibig sabihin ng legion of spirit? Libong-libong demonyo ay nananahan sa isang tao. Pwede ba yan ang libong-libong demonyo pananahan sa isang tao? Maaari po yun. Natilihan siya ng libong-libong legion in isang thousand of spirit. Kaya ang kadina ay napuputol niya. Anong mga kataligi, anong mga bukukid, kaya demonyo talaga nananahan sa kanya. Ngunit nung nahimo siya ng Panginoon, Panginoon, palayarin mo ako. Nung hinipo siya, sabi ng Panginoon, lumaya ka na. Ang sabi ng demonyo, nakiusap ng demonyo sa Panginoon, Panginoon, kung palalayasin mo kami sa lalaking ito, pahintulutan mo kami, Panginoon, na pumasok sa mga baboy. Ano po? Pahintulutan mo kami, Panginoon, pumasok sa mga baboy. Kaya tandaan natin, ang baboy ay may mga demonyo. Dahil pumasok ang mga demonyo sa mga baboy.
Kaya kailangan huwag kang kumain ng baboy, may demonyo pala yun. Kaya marami ng kasakit dahil kumakain ng baboy. Sino kumain ng baboy dyan? Basta kumain. Di ba? Basta na naman. Ay, sabi na demonyo. Sabi na kayo, mamatay ka ito. Sabi na demonyo, hindi ka mamatay. Masarap yan. Masarap ang litson. Masarap ang baboy. Pero sabi ng Panginoon, may sabi ng demonyo, Panginoon, pahintulutan mo kami pumasok sa mga baboy. Di ba? Ay, wala naman demonyo baboy. Eh, sinabi na Panginoon, pumasok ako ng demonyo sa baboy. Hindi lang isang demonyo, legion of spirit yun. Oh, sino na patay? Father ko, nung kumain ng baboy na lechon, patay ka lang siya. Doon sa lang isa po, patay siya po. Hindi siya nakahinga. Kung sino kumain ng baboy dyan, kung gusto mo mahinga na, gusto nyo. Gusto nyo yun eh. Gusto ko mahinga eh, di ba? Masarap eh, di ba? Masarap mahinga. Sige, mahinga lang. Di ba? May demonyo yan. Sabi ni Kuya, sige, kaya hindi ka mamatay. Sabi nga, nabi yung matay, sabi ni demonyo, hindi ka mamatay, masarap yan. At sabi na, masarap na mamatay na maligaya. Oh, di ba? Oh. Eh, gusto ng Panginoon, gusto mo mabuhay ka eh. Gusto nita mo, namatay ka, dinililin lang ka lang. Di ba? Oh. Eh, si Pastor naman, binulit-ulit naman dyan eh. Masarap kong kumain ng bago. Sige, kumain ka naman. Gusto naman niya, gusto mo yung mamahin ako eh. Sige, huwag mo naman. Oh, di ba? Ay, gusto ng Panginoon na mabubuhay kayo. Gusto na niya mabuhay? Pala din ang Panginoon. Kaya marami po na stroke. Bata ang stroke. At bago ka mamatay, na-stroke muna. Mga minsan. Mabuti lang kung patay ka agad. Ngayon, Bersa, baboy. Hindi ba? Oh, masarap yan. Oh, nakakatawa kayo po yan. Hindi po kasi sinungalingan niya. Nangyayari yan. Yan palililan sa taas. Huwag kayo palililan sa taas. Maging totoo kayo. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. May lakapin ang maral yan. O, may nakanda pa ka dyan na baboy. Ay, sige. Masarap yan, Pastor. Hayaan mo yan. Gusto nila yun. Di ba? O, di ba? Oo. Sabi kay Father, kasi yan ang nulutoy natin, Pastor. Gulay na sa akin. Bibili tayo ng baboy. Kasi nag-request sila gusto ng bayan masarap ka. Di ba bawal yan? Hindi, gusto nila yun. Sige, gusto nyo. Hindi, gusto nyo. Di ba? Gusto nyo, hindi. Hayaan na yung bayan gusto nyo eh. Di ba? Kung gusto nyo kasi ginusto nyo, sige, gusto ko lang eh. Di ba? Ay, gusto mo ng Panginoon. Mabubuhay kayo. Alam niyo, kapag kumain pa tayo yan, may demonyo yan. Ang demonyo hindi na umaalis. At aalis ng demonyo sa pamamagitan ng ano? Sa panalangin at pag-ayuno. Kaya anong cleansing mo, demonyo ng ganyan, kung ang demonyo yung kumakapit sa dito kaya. Dahil ang dito ka natin ay 70 feet. Kapit na sabi. Kaya anong linis yung cleansing niya, sabi mo, nandito na ako. Okay, gusto mo, hindi ba? Masarap. Sabi ng demonyo, nagugutom ka rin. Kumain ka ulit. Di ba? Di ba? Pero sabi ng Panginoon, this kind going out but by prayer and fasting. Sabi niya sa Matthew 10 verse 20-21, Mark 9 verse 29, kaya gusto ko ng Panginoon na sundin natin ang utos ng Panginoon. Huwag mong sisihin. Ay, sinasabi ni Pastor na mabuhay ang bakit namatay. Bakit namatay kaya siya? Bakit na-stroke? Dahil hindi ko ang hindi dapat hikuin. Ininom ang hindi ininom. Di ba? Hello? Buhay ba kayo dyan? Gusto niyo mabuhay? Eh, hallelujah! Gusto mo mabuhay! Amen! Huwag mo papasukin ang demonyo sa buhay mo! Amen! Yan po. Oh, gusto mo kumain ng baboy? May demonyo yan. Babalansin nyo yan. Ay marami na pumanaw dito sa atin. Isang leader natin, sabi ko kung kumain ng baboy, pinagalit ka
Pinalakad siya ko yung pinagaling ng Panginoon. Nung uwi sa kanya, doon sa Laguna, sabi ko, ay pinakain ng ako ng baboy. Sabi ko, kayo may kasalanan siguro, pinakain ng baboy na kayo. Opo, kasi walang ulam. Nagulang-gula, patay. Dahil si baboy ay pumapatay. Minsan ka lang kung hindi ka man mamatay ka, unti-unti lang mamatay ka. Hindi, mabuti mamatay ka agad! Sabi lang na hindi ka mamatay ka agad, paparusan ka, unti-unti ka mo yung isay. Hindi ba? Kaya gusto ko ng Panginoon, mabubuhay tayo. Amen. Hallelujah, Lord. Gusto ko mabuhay. Ayaw ko mamatay. Kung mamatay, bubuhay ako ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. O, gusto niyo ba? O, sawa na kayo. Hindi. Hallelujah. Praise God. O, ito pa isa. Mga kapatid. In John chapter 20, verse 17, Jesus said unto here, touch me not. Pansinin natin, at sabi ng Panginoon sa babae, touch me not, huwag mo akong hipuin. Sa babae, sinabi sa Panginoon, huwag mo akong hipuin. Oh, wala sabi niya, I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren and say to them, I ascended to my Father, and to your Father, and to my God, and to your God. O sabi ng mga Diyos siya naman sa, may Diyos siya, sabi niya, may Diyos siya. May ama siya, may Diyos siya, may Diyos siya. Hindi sabihin hindi sa Diyos. Hello, hindi ba talaga sa Diyos? Do you believe that He is not God because na sinabi na yun? Kaya huwag mo yung hipuin. Marami po tatalata sa mga nakasulatan dito. Nandiyan po, mayroong lamang isang Diyos. Yan, kaya nga hindi ko ito nilagay ng makalakad na hanap kayo ng isang Diyos nandiyan po. Para hindi na kami hirapan. Ayun. Kung hindi ka naniniwala na isang Diyos, mas makasawa ka pa sa demonyo. May sinabi na James chapter 2 verse 19, though believes that there is one God, the devil also believe and tremble. Naniniwala ka na mayroong isang Diyos at demonyo, naniniwala at naningin pa na siya mayroong siya kaparusahan sa impyerno malay na. Kaya naninilan siya, huwag kang mamatay. Sabi na ba yung mamatay ka? Sabi na demonyo, huwag kang mamatay. Magsama-sama tayo sa ginawa sa paghihirap. Mabuti kung mamatay ka agad, dumagilap ka muna. Di ba? Mayroon minsan na stop na umaabot ng 5 taon, magulog na nakapatay sa bagay. Eh, gusto mo? Na bago ka mamatay, matatay ka ng 5 taon na matatay. Nagpupuwisyo ka sa pamilya mo. Mabuti kung ikaw lang pupuwisyo. Pati mga anak mo, pati asawa mo, pati pamilya, magpupuwisyo ka sa iyo. Ginawa ang kasalanan. Hello? Makinig ka, magpupuin dapat ipuin. Huwag mong kainin, dapat mong kainin. Huwag mong inumin, dapat mong inumin. Makinig ka salta ng Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya marami na tao. Sa ng tao. Nakikitawin. Nadamay ko ulit tayo. Sa kasalanan natin ang animo. Kasalanan natin mga ulam. Kung yung magulang mo ay masaguliro, mga magulang mo mga tao, kung magulang mo adawaliro, maging magulang ka rin. Maging mga tao ka rin. Dalaka ka rin. Kaya pinutulan ng Panginoon sumpa, pinutulan ng kasalanan. Hindi gano'n na yan! Para mabuhay tayo! Magkapunin na ng Panginoon! Hallelujah! Yan po. Kaya, bakit sinabi na pinag-touch me not, nangangahulugan, huwag mong hipuin ang dapat mong huwag dapat hipuin. Dahil ang Panginoon hindi siya nagpapahipo dahil hindi pa niya na-accomplish ang kanyang tungkulin. Hello? Bakit hindi dapat na-accomplish ang kanyang tungkulin? Dahil hindi pa siya na-report sa heaven of heaven. Dahil po ang batas po sa lumang tipan, there is a holy place, there is a holy place. Sa holy place, you are committing the incense, the table of showbread. But in the holy of holies, no one can intervene. Walang makapasok doon sa tabernacle, kundi minsan lang sa isang taon. So, kapag hindi ka karapat-dapat maghumipo doon sa rutina ay sa
sa mercy seat, patay ka talaga. Kaya nga, ang sabi nga, huwag mo gagawin. Kapag inahipo mo, ibig sabihin, madudumisan siya. Ayaw mo ng Panginoon madudumisan tayo. Kaya para maging malinis ka, huwag mong hipuin ang dapat kong papahiwa sa Panginoon. Para maging malinis, pray natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sinabi ko sa marriage sa may asawa. Ano yung asawa sa akin? Amen. Ang wala asawa sa akin, amen pa rin. Amen? Ano sinabi lang? Ng Hebrews chapter 13 verse 4. Marriage is honorable unto the Lord. Don't defile your bed. Huwag na mo kung bumper ang nabagkahat. God will judge you. Ibig sabihin, kayo may asawa, huwag kang magpatulog sa higaan nyo o huwag mo itong patulugan. Huwag kung sino matulog sa higaan nyo. Ibig sabihin, kung asawa mo lang tatabi sa'yo, ikaw lang siya tatabihan. Huwag ka lang tatabi sa iba dahil you are defiling your marriage. Kaya kailangan maging karapat-dapat yun sa Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Hello! Kaya, kayo kapag yung mga yung tinatulugan nyo, pagkatapos na natulog nyo, kasi bisita yung kinakain-exclusive yan. You are defiling the meat of your marriage life. Kaya nagdudul mo. Dudul nga lang yung kumasi. Ano kayo dito? Kaya ito yun. Marami nangyayari nagkasala dahil iba't ibang natulog sa kanyang tinatulugan hanggang nagkasala rin. Pumasok ang dimog niya. Totoo yan. Marami nangyayari. I don't want to pinpoint them. Kaya gusto ko ng Panginoon, huwag natin sirain ang relationship natin sa Panginoon. Ang relationship sa Panginoon. Kaya sabi mo, touch me not, ibig sabihin, huwag mong galawin ang huwag mo ipapagalaw ng Panginoon sa'yo. And then, kapag asawa mo na, pwede mo munang hipuin dahil meron ka ng karapatan. Kapag hindi mo pang asawa, ng karapatan. Di ba? O, sino dyan? Mga binata dalaga. Kapag binata dalaga kayo, huwag mo pakialaman, hindi mo dapat, hindi mo pang asawa. Kaya marami kong magsasama ka na, kaya kapag magkasakit, grace the bride, ibig sabihin meron ka ng karapatan na halikan mo ang asawa mo kasi asawa mo siya. Di ba? Eh, marami yun eh. Hindi pa nga kasama, kiss niya, o kiss-kissan mo eh. Di ba? Kaya, yan sila po ang mga lumalaban sa utos ng Panginoon. Huwag natin labagin ang utos ng Panginoon. Mag-ibat dito tayo sa Panginoon para mabuhay tayo para panalin natin Panginoon. Amen! Hallelujah! Oh! And Romans chapter 16 verse 20. And God the God of peace shall bruise Satan under your feet. Shortly, and the grace of our Lord Jesus Christ shall be with you. Amen. So, si Satanas na mangluloko ay sabi ng ay Satanas ka manilin na kalupayas kahit Jesus name. Pumapakay ka ng lilin ka. Magkakapong ka lumayas ka sa altahan. Lumayas ka sa mga Jesus. Panakan niya. Palayasin mo yan. Huwag mo nang ilitin. Kakalaman ng Panginoon. Amen. Eh, diba? Ay, kapag pinitigan niya. Kasi iba, may naloko siya. Kasi mga araw-araw kinakausap niya si Satanas. Hello? Sabi kausapin ng Panginoon. Si Satanas ay kinausap niya araw-araw. Sabi ni Satanas, hindi ito ka mamatay. Sabi ng Panginoon, mamatay. Ay, araw-araw mo kausapin si Satanas. Mali lang ka talaga kahit anong galing mo. Kaya, tayo, hindi lang kayo, kundi tayo lahat. Huwag kang makipag-usap kay Satanas. Palakan natin ang Panginoon. Ako naman, Pastor, makipag-usap. Satanas, kausapin ko. Marami naman ako. Sa totoo lang, hindi ko kinakausap na. Sa totoo lang, pero pinakausap ko talaga. Nakikinig ko lang eh. Hello? Pinakausap ko sa tanas, ay hindi ka palagi sa kanyang boses. Di ba? Subukan mo kung saan maganda ang website. Ay, yung cellphone. Nadali ka rin sa tanas. Bakit hindi ka naman sa akin? Lahat ko mga sa tanas. Ganawa mo na kaya kung makakabali sa tanas, kapag makinig ka lang makinig, makinig sa tanas ka na. Di ba? Wala ka natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya huwag mo ito. Kaya marami pong mga hindi mapapanakyo.
Mark yun, kapag makinig ka sa taas, wala, hindi mo sinasabi, hindi ako, excluded ako. Kahit ako kapag hindi ko sinutuloy kung hindi po ang nabaking. Huwag mong ikuin na dapat mong ikuin. Kaya kapag alam mo bawal, kaya cancelin mo agad yan, i-delete mo agad yan. Kaya sabihin, cancelin, i-delete, burahin! Wala pa ka na Panginoon, amen. Kaya sabi na yan, masarap naman yan eh. Di ba? Di ba? Wala ka na din Panginoon, amen, hallelujah, Lord Jesus. Yan ang gusto mo ng Panginoon, na maligtas ko tayo. Kaya gusto ko ng Panginoon na iligtas tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag tayong mapadaya sa Panginoon. Hallelujah. Mahaba pa naman ito. Sabi ni Mrs. Francis, ko na daw. Kaya takalin niya. Praise the Lord. Hallelujah. Sapat na ba yan? Amen? Makakakaan natin sa tanas. Amen. Tumayo na tayo. Kaya nakakaan natin sa tanas. Amen. Bakit naman ng Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Amen. 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 Hallelujah. Pulin natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Huwag tayo magpaapa sa tanas sa kapahan natin para lumayas niya. Amen. Cancelin mo. I-delete mo. May tumawag sa'yo ka. Can you text me? Hello. Sa mga dalagat pinatasin niya. May asawan. Can I text me? Okay, text me. Teka. Kapag alam mo mga maluluko yan, burahin mo na agad yan. Dahil yan ang gawa ni Satanas. Text ka mamaya-maya. Pwede ba tayo magkita? Maloko sa tanas siya. Kinakailangan huwag kang magkaloko. Hawakan mo si Satanas. Palayasin mo yan. Burahin mo na yan. Sa cellphone eh, alam kung gusto mong ayaw kung hindi ko binuburay. Para hindi mo na makausap, burahin mo na, i-block mo na. Hello, balik kayo. Burahin. Pero hindi mo na block. I-block mo na sa para hindi mo mapasok. I-block mo rin para hindi na mapasok si Satanas. Hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Puri natin ang Panginoon. Ngayon mo ay lalapit sa Panginoon, Lord. Huwag namin hipuin ang dapat na huwag hipuin o Panginoon, Lord. Huwag kakainin ang dapat huwag kakainin. Huwag, hallelujah, hallelujah. Huwag inumin ang dapat huwag inumin. Ay, mas natin nakakaya sa Panginoon. Magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Dahil ang Diyos, mapagpalang naman. Kapanalan ito, pinakausap ng Panginoon. Hayas sa kalabas. Hayas sa kalabas. Jesus, matawad po Panginoon saan magawa mga kasalanan sa iyo, God. May bang nahipo ang mga bagay na hindi dapat hipuin. Pinakain na dapat hindi pinakain. Panginoon, Lord, pray, forgive us, oh God, Lord. I want to live, Lord, life. I want to buhay kami, Panginoon, Lord. Halibuhay mo yung mga anak mo, Panginoon. Pagalagin mo, Panginoon. Yes, sakalamalaya, sakiyaya, sakiyaya. Bless your people, oh God, Lord. Hallelujah, Lord. Ikaw na nakita, ikaw na kaalam sa mga pangailangan ng bawat isa po, Panginoon, Lord. We love you, Lord. And we praise you, Lord, all the days of our life, po, Panginoon, Lord. Maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa bawat pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga lahi, po, Panginoon. Ikaw maghari, po, Panginoon. At sa kalabalan. Sa may demonyo, Panginoon, naghari sa kanila. Laway ang palayasin ng demonyo sa kanilang buhay, sa kanilang mga gamitan mo, Panginoon, sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang puso, sa kanilang kamay, sa kanilang mga paa, Panginoon, Jesus name. Lagpayan sa demonyo, wala kang karapatan sa kanilang kaisip, sa kanilang puso, sa kanilang kamay, sa kanilang mga paa, sa kanilang mga pagkatao po, Panginoon. Ikaw maghari po, Panginoon. Yes, sa kalabalaya, sa kiyaya. Receive the Holy Ghost fire. Receive the Holy Ghost fire. Receive the power of God. Yes, sa kalabalaya, sa kiyaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, kalabalaya, sa kiyaya. Hallelujah. Nice po. I request na bawat pamilya, kayo pamilya narito, maghawak ng kamay. Hallelujah.
Ang pamilya mo, asawa mo, anak mo, ipuin mo. Hallelujah. Hallelujah mo. Okay. Touch your people. Touch your son and your daughter. And your family. Huwag mo hayaan na mapasok sa karas sa iyong pamilya. Sige. Kung kaibigan mo siya, baka sabi mo, sige, huwag kang mahiya. There is the power of touch. So yes, linisin po, Panginoon, ang linisin po ang mga pag-iisip ko, Panginoon. Wow, yes, mabubuhay kami, Panginoon. Ang aming pamilya na ang mga anak maging malusog, Panginoon, na hindi magkasakit po, Panginoon. Sabihin mo ang espiritu ng kamatayan. Sabihin mo ang espiritu ng karamdaman at demonyo, Panginoon. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Sige, pray. Sabihin mo sa Panginoon ang gusto mo. There is no limitation. Speak to the Lord what you need. Yes, Sakalamas. Speak to the Lord what you need. Hallelujah. Sabihin mo sa Panginoon. Sige, hallelujah. Tulungan mo ang iyong kapatid mo. Tulungan mo, hallelujah. Help us, O God. Yes, Sakalamas. In the name of Jesus, set them free. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost. In the name of Jesus, receive the Holy Ghost fire. In the name of Jesus, set them free. In the name of Jesus, set them free from the bodies of Satan, from the bodies of sickness and diseases. Come on, be filled with the Holy Ghost. Ipag-pray mo sa Panginoon, sabihin mo, pupuspos ka ng Holy Ghost. Sige, pupuspos ka ng Holy Ghost. Maging malusog ka. Maging malusog ka. Na wala na sakit. Hallelujah. Hindi maghari ang karamdaman. Hindi maghari ang kamatayan. Hindi maghari sa talas. Ikaw, Panginoon, maghari sa aming buhay. Ay, sakala, ay, sakia, ay, sakala. Ay, sakia, ay, sakala. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ang pamilya na may kabanalan, pinuhon mo pamilya na may kalinisan, pinuhon mo pamilya na wala karamdaman. Panginoon, sabihin mo ang piste na karamdaman, sabihin mo piste na ang kamatayan. In Jesus' name, in Jesus' name, Lord, may buhana naman na ang kapatid ko sa isang hallelujah sa church. Hallelujah, kapatid mo, ang kalooban niya, Panginoon, na gusto ng pahinga. Kami gusto ng mabuhay, gusto ng lingkod sa iyo.